Ramdam ko ang pagbara ng kung ano sa akin lalamunan kasabay ng biglaang paglakas at pagbilis ng tibok ng puso ko. Idagdag mo pa ang mumunting init na tila muling nasindihan ng pangaakit niya at ngayon dahan-dahang kumakalat sa aking sistema. Nakatitig lang ako sa malaking salamin ng banyo. Kitang-kita ko kung paano kulungin ng dalawang braso niya ang aking maliit na katawan. Kung gaano kalaki ang diferensya ng laki at tangkad ng katawan namin. Napalunok ako at tuminga ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Hindi ako pwede magpadala sa init, sa tawag ng laman. Ayokong isipin niya na ganoon ako kadaling babae, na konting kalabit lang ay bibigay na. Ivan, let me go. May nahong sambit ko bago ko marahang inalis ang palad niyang masuyong, hinahaplos ang hita ko. Pinagbigyan na kita sa gusto mo. But what you're asking right now is too much. Dagdag ko bago tumalikod para harapin siya. Akmang kakabiki na sana niya ang bibig ko pero umiwas na ako. I said stop it. Madiing sabi ko. Why? Tanong niya habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Nag-uumapaw pa rin sa init at pagnanasa ang kanyang mga mata. Why are you stopping me? Bulong niya at muling inilapit ang mukha sa akin pero iniharang ko ang palad niya. Dahil hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Pilit ako nangangapa ng mga salita pero wala ako maisip. Nabablangko ako. Dahil masuyo niyang tugon bago niya inabot ang kamay ko. Tell me why you want me to stop. Pabulong niyang dagdag bago dinampian ng halik ang likod ng palad ko. Pagkatapos ay dahan-dahang naglandas ang mga halik niya pataas sa braso ko. Because I don't want to do it. Tugon ko. Pigil ang paghinga ko dahil sa kiliting dala ng mga halik na iginagawad niya sa aking braso. Really? Tumigil siya sa paghalik at muling tumitig sa akin. Sumilay sa mapupulan niyang mga labi ang isang mapaglarong ngisi. But why does your body says otherwise? Dagdag niya bago siya humakbang palapit sa akin. Agad naman ako umatras pero napako na ako sa kinatatayuan ko nang bumangga ang likod ko sa sink. Wala na ako mapupuntahan pa kaya sinalubong ko na lang ang nakalulunod niyang titig. If you really don't want to do it, then why does your body feel so hard? Masuyong sabi niya bago niya pinatong ang palad sa aking kaliwang dibdib. Why does your chest pound so hard? Muli ako napalunok bago inilagay ko ang dalawang palad ko sa dibdib niya para sana itulak siyang palayo pero hindi ko iyon nagawa. Tinupok ng init sa kaloob-looban ko ang natitira kong lakas. Maging ang mga tuhod ko ay nanganganib ng bumigay dahil sa temptasyong dala niya. You want to do it again, don't you? Mapaglaro siyang umisi sa akin bago siya muling humakbang. Marahan niyang idinikit ang hubad ng katawan sa akin. Just say yes, and I'll give it to you. Bulong niya, sabay halik sa akin pa nga. Nanigas ang katawan ko dahil hindi ko mapigilang mangilabot sa ginawa niya. Mas lalong sumidi ang init na tumutupok sa kaloob-looban ko. Nanunuyo na ang lalamunan ko at lumalalim ng aking paghinga. Napahawak na ako sa dulo ng lababo para suportahan ang lakas ko dahil anumang oras ay ramdam kong bibigay na ako. Ayoko mang aminin pero nakapanghihina ang presensya niya. Idagdag mo pa ang panunumbalik ng mga imahe ng may init namin tagpo. I'll take your silence as yes. Muli niyang bulong sa akin bago niya marahang kinagat-kagat ang ibabandulo ng aking tenga kasabay ng pagdantay ng mainit niyang mga palad sa aking magkabilang balakang. Napapikit ako at umawang ang bibig ko nang masuyo niyang halikan ang aking mga labi. Ivan, para sa'yo. I look at her when she entered the house. She's holding a white rose which she obviously picked up from our garden. She gave me her sweetest smile showing her incomplete teeth. Napanood ko kasi sa TV na dapat daw bigyan mo ng flowers ang taong gusto mo. Her innocent words struck something in me. At such a young age, my heart started to thump like hell and recognized that it was no ordinary heartbeat, that those were because of happiness and love. At such a young age, I knew it would be her that I would marry when I grow up. With burning cheeks, I responded, stuttering, Are you telling me that you like me? She did not even hesitate to nod. Oo. Kasi sobrang bait mo sa akin at hindi mo ako inaapi kahit mahirap lang kami gaya ng napapanood ko sa TV. Sagot niya bago siya lumapit sa akin at ibinigay ang pinitas na bulaklak. Binibigyan mo rin ako ng masasarap na mga pagkain tapos nakikipaglaro ka pa sa akin. Dagdag niya at muling bumungis-ngis.
Her smile was as radiant as the burning sun. It was so innocent, so lively, something I wished I have. Thank you. I couldn't stop myself from smiling. Wait. I jumped out of the couch and went to the nearby vase and pulled a sunflower. Pagkatapos ay hinarap ko siya at hindi napigilan ng pag-iinit na magkabilang pisngi ko. This is also for you, Kay. I saw how her eyes glimmered in bliss as she accepted the flower. Gusto mo rin ako? Tila hindi makapaniwalang sabi niya. I gave her a nod and my sweetest smile. Yes, I like you, Kay. I like you more than anyone else in this house. Pagtatapat ko sa kanya, I know I was too young to know love back then, but I am sure my words were genuine. She was the only one I let in my circle and the only one I let break through my walls. Kung ganoon, asawa mo na ako. Nakangisi niyang sabi bago ako nilapitan at niyakap ng mahigpit. Mag-asawa na tayo gaya ng napapanood natin palabas. Dagdag niya. I shook my head at her. No, hindi pa. Tangi ko sa kanya at bago pa man maglaho ang mga ngiti niya ay muli ako nagsalita. Pero kapag malaki na tayo, pwede na. I grabbed both of her hands and gently pressed them. Tiningnan ko ang nangungusap niyang mga mata. I promise na ikaw magiging asawa ko paglaki natin. Marahan siyang tumungo kasabay ng panunumbalik na masiglan niyang ngiti. Promise mo yan, ha? I promise. Pangako ko sa kanya bago ko inilapit ang mukha ko at hinalikan siya sa pisngi. Dahil sa ginawa ko ay mabilis na nag-init ang pisngi sa hiya. Agad akong humakbang palayo sa kanya. Sir, hindi ko natapos ang dapat sana isasabihin ko nang bigla niya rin akong halikan sa pisngi ko. Bumungisngi siya sa akin at kumindat. Pangako ko rin yan sa'yo, Evan. Dahan-dahan bumukas ang talukap ng mga mata ko kasabay ng pagulong na isang butil ng luha sa aking pisngi. Sobrang bigat ng pakiramdam ko. I know we made that promise when we were kids pero kahit na napakatagal na ng pangakong iyon, hinding-hindi ko pa rin iyon nakakalimutan. Sariwang-sariwa pa rin sa isipan ko ang mga salitang binitawan namin sa isa't isa at kahit gaano pa katagal ay pangahawakan ko ang pangakong iyon. I will never give it up. Huminga ako ng malalim para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Dreaming of her has reminded me of the pain and longing I have been trying to ignore for years. Babangon na sana ako nang makaramdam akong may nakapulupot sa tiyan ko. And when I looked down to check, I saw Candace peacefully sleeping while hugging me. I can still hear her little snores. Siguro napagod siya kagabi. I bit my lower lip when my guilt started to eat me up. Muling bumigat ang nararamdaman ko dahil hindi ko na alam kung anong ginagawa ko. I don't want to admit but I think I am using Kendra to cope up with the sadness and longing I have for Kay. I think I am subconsciously using her to temporarily fill in the void that was left inside me when Kay disappeared in my life. Marahan akong bumuga ng hangin bago ko maingat na inalis ang kamay niya saka ako dahan-dahan na bumangon para magtungo sa banyo. There, I stared at myself in the mirror and started wondering about Kay's whereabouts. Mula na maglaho siya na parang bula ay wala akong ibang hinangad kundi ang makita siya. I used every possible way I could think of to find her. I've spent hundreds of thousands hiring investigators and detectives to find her, but I still wasn't able to find her. Well, I don't have any documents that could point out to her identity. All I could give them is a sketch of her face and nothing more. Nasaan ka na ba, Kay? Naibulong ko na lang bago ako pumailalim sa shower at habang hinahayaan ko, ang lamig ng tubig na yakapin ang buong katawan ko, ay lumitaw ang imahe ni Kendra. Guilt then started eating me up again. Gusto ko nang itigil ang ginagawa namin. I don't want to use her anymore but a part of me doesn't want to end it. This has been the very first time that I have ever felt that I could use someone to mask the scars of my past. I feel bad for using her, but I couldn't think of any other way to fill the void inside me. Masama na kung masama but I will make use of her till I get used to the void inside me. Till I somehow learn to accept the fact that Kendra might not come back anymore. Pagkatapos ko maligo ay nagsuot na lang muna ako ng robe at bumaba sa kusina para magtimpla ng kape. I need something to warm me. Pagkababa ko ay nadatnan ko si Lolo na nakaupo sa couch at sumisimsim ng kape niya habang nanonood ng morning news. Good morning, Lo. Bati ko sa kanya at lalagpasan na sana siya na magsalita siya. How are you feeling right now?
Tanong niya sa akin. Hindi ko alam kung para saan ang tanong niya kaya pinili kong huwag na lang sumagot. When are you coming back to Europe? Pag-iba ko na lang na usapan. I mean, you still have businesses there. Tumingin siya sa akin habang umiinom ng kape sabay kibit ng balikat niya. I don't feel like going back any sooner, Iho. Bakit? Mabilis kong tanong at hindi ko na itagong iritasyon sa boses ko. Well, I don't personally hate his presence in my house. But right now, his presence is nothing but danger. The more he stays here, the more he'll notice our act. Because I just can't leave Kendra alone with you. Tugon niya. Hindi mo man napapansin but your wife seems to be lonely. Hindi ko alam kung anong pinagsamahan niyo but I think you're not giving her enough time. You even rush your vacation because of work. Paliwanag niya. Kapag patuloy mong gagawin iyan, your wife will get tired of you. Hindi agad ako nakasagot. He certainly still has his keen eyes. Naiintindihan naman niya, Lo. She knows I'm a very busy person and before marrying me, she accepted the fact that there will be times that I won't be able to stay by her side because of work. Pagdadahilan ko base sa script na ipinagawa ko. Hindi niya palagi maiintindihan. Punto niya bago umiling. Kung ganyan lang din naman ang ginagawa mo, paano pa kayo makakabuo niyan? Anya bago humigop ng kape. You know how excited I am to see my great-grandchild. Dagdag niya bago makahulugan tumingin sa akin. I missed having kids run and play around the house. Lo, I don't think we can give you great-grandchild anytime soon. My wife is not ready. Pagdadahilan ko. And please, stop mentioning to her dahil napipressure siya. Kung para sa'yo iwala lang iyon but it's stressing her out. Baka maging rason pa iyon para mas lalong madali ang pagbubuntis niya. So, are you telling me that I am the reason why you couldn't get her pregnant? Ikaw nga itong walang sapat na oras para sa kanya. Depensa niya sa sarili niya. Seeing how unstable your relationship is, I don't think I can leave this house. Hindi ako mapapanatag. Giit niya. I will only go back to Europe kapag nakampante na ako. But right now, I couldn't just let you treat her this way. Napamura na lang ako sa aking isipan bago ako bumuga ng hangin. Fine, do whatever you want. Inis ko sabi bago ako tumuloy sa kusina para magtimpla ng kape. I couldn't stop clenching my hands in frustration. I didn't know his stay would be dragged this long. I have underestimated him. I have to come up with a better plan to convince him. Dahil base sa mga salitang binitawan niya, wala pa siyang ni katiting na balak na ibigay sa akin ng mana ko. Right after warming myself with a coffee, I decided to head back to my room to get dressed. Papasok na lang ako sa trabaho ng maaga kaysa mas stress dito sa mansyon. Pagkapasok ko sa kwarto ay nadatnan ko si Kendra na kagigising lang. Nagkatinginan kami pero agad siyang nag-iwas ng tingin. Good morning. Bati niya sa akin bago siya nagsimulang mag-ayos ng kama. Good morning. Malamig kong tugon sa kanya bago ako dumiretso sa closet para kumuha ng damit. Ivan, aalis pala ako mamaya. Bigla niyang sabi sa akin. Magpapadala ko ng pera sa pamilya ko. Okay. Tapid kong sagot. So who's gonna come with you? Siguro, itetext ko si Logan ko available siya. Mabilis niyang sagot kaya natigilan ako. Agad na bumalik sa isipan ko ang mga sinabi ni Logan na magbakasyon kami. He seems to be really serious when he told everyone that he wants to pursue Kendra once this act is over. At ewan ko ba, bigla akong nairita na maisip ko iyon. Don't call him. Ako na lang sasama sa'yo. Sabi ko sa kanya bago ako lumingon para tingnan siya. I'll go with you. Ulit ko pa bago kinuha ang cellphone ko para tawagan ng sekretary ko na i-clear ang schedule ko sa buong umaga. Sigurado ka? Tanong niya sa akin. Bakas pa sa mukha niya ang pagkabigla. Hindi ko tuloy napigilan ang pagkunot ng noo ko. Why? Hindi mo ba gusto? Mabilis siyang umiling. Hindi naman sa ganoon. Hindi lang ako sanay. At isa pa alam ko naman na busy ka sa trabaho mo at nakakahiya din dahil naaabala pa kita. Paliwanag niya. Ako na nga sasama, di ba? Tugon ko at hindi na itago ang inis sa boses ko. Nagsabi na nga ako na ako na maghahatid sa kanya sa pupuntahan niya. So you better move and get rest. Let's also make use of the time to bond with each other. We need to be a little closer since my grandfather thinks we're not in good terms. Dagdag ko bago hinga ng malalim dahil na-stress na naman ako. We need to work out in our relationship a little harder para mas kapanipaniwala. Tumitig lang siya sa akin bago siya marahang tumango. Okay po.
Tumango lang din ako at kumuha ng casual clothes. Simula ngayon kapag may lakad ka ay sabihan mo ko. Don't call Logan anymore. Got it? Okay. Good. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla nilang nagpresenta si Mr. Mondejo na siya ang sasama sa akin. Wala naman ako ibang gagawin kundi ang magpadala lang ng pera. Hindi ko pa kasi masyadong kabisado ang mga pasikot-sikot sa lugar kaya kailangan ko nang sasama sa akin at si Logan na naisip ko dahil siya naman palagi ang sumasama sa akin. At ewan ko ba, mas komportable akong kasama siya kaysa kay Mr. Mondejo. Pero wala na akong magagawa dahil nag-i-insist na ito. Are you done? Inip niyang tanong sa akin habang nakaupo siya sa couch at nakakross sa mga braso sa kanyang dibdib. Halos magtagpo na ang kilay niya nang lingunin ko. It's been almost 30 minutes since I told you to get ready. Almost done. Ivan. Sagot ko sa kanya bago humarap sa salamin at itinuloy ang pagpapatuyo ng buhok ko gamit ang isang blower. Hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga ako ganoong sanay na tawagin siya sa pangalan niya. Parang ang weird lang kasi ng dating dahil hindi naman kami ganoong close on a daily basis. Pero dahil yun ang gusto niya ay wala akong choice kundi ang sumunod. Pwede ka namang mauna sa baba if naiinip ka na. Dagdag ko dahil ayoko rin kasi ng pakiramdam na pinagmamasdan ako at inoobserbahan ng bawat kilos ko. Nako-conscious ako at mas lalong bababagal ang kilos ko. No, I'll stay here. Baka kapag umalis ako ay mas lalo ka pang tumagal. Anya bago sumandal. Make it quick. Baka maabutan tayo ng traffic at maubos lang sa kalsadang oras natin. Napabugan na lang ako ng hangin bago marahang tumango. Okay po. Sagot ko bago sinimulang suklayin ang buhok ko. Kahit medyo basa pa ito. Siguro sa kotse ko na lang ito patutuyuin. Doon na lang din ako maglalagay ng light makeup. Tapos na ako. Sabi ko kahit sa kaloob-looban ko ay alam kong hindi pa talaga ako tapos. Good, let's go downstairs. Anya bago siya mabilis na tumayo at naglakad palabas ng kwarto. Kinuha ko ng pouch na may tatak na LV na binili niya para sa akin. Hindi ko na tinanong kung magkano dahil baka matakot lang ako na gamitin ang pouch. Ang liit-liit nito. Tanging cellphone, pitaka, powder at lipstick lang ang kasya. Bago ako tuluyang sumunod sa kanya ay muli kong tinignan ang sarili ko sa salamin. Nakasuot ako ng puting dress na galing na naman sa isang sikat na brand. Itinerno ko ito sa white gold jewelry set na ipinagamit din sa akin ni Mr. Mondejo. Nagsuot din ako ng leathery brown belt na bumagay sa kulay ng pouch at brown stilettos ko. Sobrang layo na ng itsura ko sa dating ako. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Nag-iba lang ako ng mga sinusuot at ginagamit pero ang laki na ng pagbabago sa overall appearance ko. Mula sa isang simpleng probinsyana ay naging sosyaling babae ako. Hindi ko tuloy mapigilang maisip ang pamilya ko sa probinsya. Hindi ko na alam kung ano na ang kalagayan nila doon dahil sa tuwing tumatawag ako para mangamusta ay palaging sabi lang ni mama ay ayos lang sila at nakakaraos naman sa pang-araw-araw. Miss na miss ko na sila. Gusto ko na silang makitang muli. Hindi rin kasi kami makapag-video call dahil dekipad lamang ang cellphone na gamit nila roon. Napabugan na lang ako ng hangin dahil yun na lang ang tanging magagawa ko. Hindi rin kasi ako makahanap ng pagkakataon na makauwi sa bahay. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Mr. Mondejo. Pagkababa ko ay nandoon din pala si Lolo Henry sa living room. Kay laki ng ngisi niya na makita niya ako. You're gorgeous, Iya. You look good in that dress. Puri niya sa akin. Hindi ko mapigilang mapangiti sa sinabi niya. Bilang isang babae, isa sa pinakamasarap na marinig ay ang compliment tungkol sa ayos at itsura mo. Thank you po, Lolo. Malambing kong sagot bago tiningnan si Mr. Mondejo na nakatitig lang sa akin. Han, tara? Yeah. Tugon niya bago marap kay Lolo Henry. Alis na kami, Lo. Sure, Iyo. Make sure to take her to a good restaurant or at least make her enjoy your date. Tugon ng matanda bago siya bumaling sa akin at ngumiti. Enjoy this day, Iya. Anya at makahulugang ngumiti sa akin. Grab this chance to make memorable moments with your husband. Tumango ako sa kanya at ngumiti. I will, Lo. Tugon ko. Nakuha ko ang gusto niyang sabihin. Kahit hindi niya direktang sinabi ay alam kong gusto niyang i-grab ko ang oportunidad na ito para mapalapit sa apo niya, para isagawa ang misyon ko. Sabay na kami lumabas ni Mr. Mondejo at nagtungo sa garahe kung nasaan ang mga sasakyan niya. Ako na din ang pinapili niya ng kotseng gagamitin namin kaya ang pinili ko ay puting kotse para bumagay sa suot ko. Akala ko pa ngay magrereklamo siya pero mabuti na lang at hindi. Bakit sinabi ng lolo mo na magde-date tayo? Tanong ko na makapasok kaming dalawa sa loob ng sasakyan. Because that's the only alibi I can tell him.
Tugon niya. Alam nga naman sabihin ko siya, nasasamahan kita magpadala ng pera sa mga magulang mo. Di nabuking tayo. Dagdag niya bago binuhay ang makina ng sasakyan. Kamuntik na ako mabilaukan sa sarili kong laway dahil sa sinabi niya. Kung alam lang niya na nabuking na kami. Napailing na lang ako sa aking isipan dahil hindi ko ma-imagine kung ano magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang matagal nang alam ng lolo niya ang plano niya. So, where are we going? Tanong niya sa akin kasabay ng pagpapaandar niya ng sasakyan. Sa remittance center lang. Sagot ko sa kanya at sinabi ang address ng huling pinuntahan namin ni Logan. Pagkatapos ko magpadala ng pera ay pwede mo na akong iwan. Magta-taxi na lang akong pauwi. Do you really want to get us in trouble? Mabilis niyang tugon. Baka sa boses niya ang inis. Kung ginawa ko yun, edi mas lalong isipin ni Lolo na hindi okay ang relasyon natin. Marahas siyang bumuga ng hangin sabay iling. Please, mag-isip ka naman, Kendra. Frustrated niyang dagdag. Napayuko na lang ako dahil tama ang sinabi niya. Sorry, ayoko lang kasi makaabala. Pagtatapat ko sa kanya, nakakahiya kasi na iniistorbo ko siya sa trabaho niya. Alam ko kung gaano kahirap ang trabaho ng isang CEO kaya nagigilty ako na sinasayang niyang oras niya sa akin. Hindi ka nga nakakaabala. I had my schedule clear this morning. So lahat ng oras ko sa buong umaga ay sa'yo. Sabi niya sa akin. Wala namang espesyal sa sinabi niya pero bigla na lang napumitik ang puso ko at may kung anong nakakakiliting sensasyon ang namuo sa tiyan ko. Bagyari nag-iinit ang aking magkabilang pisngi. Okay. Tapid kong sagot bago mas yumuko para itago ang pagsilay ng ngiti sa mga labi ko. Ano palang gagawin natin pagkatapos ko magpadala ng pera? Anything. Tapid niya sagot. Just tell me what you wanna do. And we'll do it. This day is for you. Casual niyang sabi habang nasa daan lang ang tingin. I want you to be more comfortable with me. So we'll probably do more of this. At nang hindi na magduda si Lolo sa relasyon natin. Okay po. Tugon ko na lang sa kanya habang pilit na tinatago ang ngiti sa aking mga labi. Tapos na? Tanong niya sa akin na makapasok ako sa loob ng sasakyan. Hawak-hawak ko ang resibo na ipinadala kong pera sa bahay. How much did you send? Panguusisa niya. 10,000. Sagot ko at inayos ang pagkakaupo. Yun lang? You could have sent them more. Anya na mabilis ko namang inilingan. Hindi pwede. Kapag ginawa ko iyon ay magtataka sila mama. Paliwanag ko sa kanya. Sigurado ako mapapaisip sila sa trabaho ko. I see. Marahan siyang tumango bago na pangisi. Clever. You're smarter than I thought. Anya na hindi ko alam kung tatanggapin ko ba bilang compliment o insulto. So where do you want to go? Just drive me around. Gusto ko makabisado ang mga pasikot-sikot dito para hindi na ako makaabala next time. Sagot ko sa kanya at matamis na ngumiti. Okay. Anya at nagsimula na mag-drive. At habang inililibot namin ang lugar ay may nakita ko isang park. Wait! Ulalas ko sabay mahinang hampas sa bintana. Pwede ba tayong pumunta doon? Tanong ko sabay lingon sa kanya. Saan? Kunot noong tanong niya. Sa park. Itinuro ko ang lugar mula sa bintana. May nakita kasi ako nagbebenta ng sorbetes. Miss na miss ko na alasa noon dahil medyo matagal na rin simula ng huling nakatikim ko ng ganoon. Really? Right now? Ang init oh. Angal niya. Kahit na dito ka na lang sa loob, ako na lang alalabas, may bibilhin lang ako. Giit ko. Just tell me kung anong gusto mong bilhin and I'll have it delivered. Anya na agad kong inilingan. Hindi mo ito ma-order online? Sa personal mo lang ito mabibili. Paliwanag ko sa kanya. Tumitig siya sa akin at ilang sandali lang ay napabuga na lang siya ng hangin sabay tango. Okay. After all, this is your day. Anya at pinuntahan na ang parke. Pagkahinto niya ng sasakyan ay agad akong bumaba at dali-dali lumapit sa sorbetero. Manong, anong flavors po meron kayo? Kay laki ng ngisi ko. Para akong bata na sabik na makatikim ng ice cream. Meron akong mangga, keso at ube. Sagot niya sa akin. Ano sa'yo ganda? Lahat po. Pakihalo na lang po sila sa cup. Nakangiting sagot ko bago nilingon ang kinaroroonan ng sasakyan ni Mr. Mondejo. At nagulat pa ako na makita ko siyang naglalakad na palapit sa akin habang halos magtagpo ang kilay. Dalawa po, Manong. Ano ba yan? Para excited ka? Tanong niya na makalapit siya sa akin. Kumapit siya sa balikat ko at bahagyang iniyuko ang ulo para sumilip sa ginagawa ng sorbetero.
Sobrang lapit ng mukha niya sa mukha ko na kapag lumingon ako ng dire-diretso ay mahalikan ko ang pisngi niya. At ewan ko ba, bigla na namang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Ice cream ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Sagot ko sa kanya. Hindi mo pa natatry, no? Hindi. That looks Hindi pa man niya masabi ang sasabihin niya ay mabilis ko nang tinakpan ang bibig niya. Tinitigan ko siya sa mga mata niya at inilingan para sa inyasan siyang huwag na ituloy ang kung ano man balak niyang sabihin. Boyfriend mo ganda? Tanong ni Manong sabay sipat ng tingin kay Mr. Mondejo. Tesoy at pogi ah. Hindi ko po siya boyfriend Hindi ko na natapos ang sinasabi ko nang bigla akong akbayan ni Mr. Mondejo sabay hila sa akin padikit sa katawan niya. Hindi niya ako boyfriend. Asawa niya ako. Mariin niyang sabi. Heto na naman ang puso kong tila sira na dahil sa bilis ng tibok. Ito na po ba yung sa amin? Bayad po. Mabilis ko sabi sabay hablot ng 2 paper cups sa kamay niya at abot ng bayad. Keep the change po. Dagdag ko at mabilis na naglakad papunta sa ilalim ng puno ng mangga kung saan may sementadong upuan na nakalagay. Siguro dahil sa init ng panahon kaya mabilis din nag-init ang magkabilang pisngi ko. Mauubos mo ba yan lahat? Tanong sa akin ni Mr. Mondejo na agad palang sumunod sa akin. Tumabi siya sa akin at kunot noong tumingin sa hawak ko. Do you like it that much na 2 talagang binili mo? Umiling ako sa kainabot sa kanyang isa. This one's for you. Try it. Hindi ba ito marumi? Tanong niya't kitang-kita ko ang pandidiri sa mukha niya. Hindi ba ako mapu-food poison dito? Kung marumi yan, patay na sana ang karamihan sa mga mahihirap. Sarkastikong sagot ko. Medyo na-offend din ako sa kaartehan niya. Parang ang dating sa akin ay tingin niya sa pagkain ng mga mahihirap ay marumi. Bakit ka galit? Kunot noon tugon niya sabay tanggap nito. Kumain ka na lang kasi. Okay. Gamit ang maliit na kutsara ay kumuha siya ng napaka-konting ice cream at tinikman ito. Kita ko pa kung paano niya ginalaw-galaw ang bibig niya habang nilalasahan ng ice cream. Ilang sandali pa ay kumuha siya ulit pero mas marami na. Hanggang sa hindi na siya tumigil kakakain. It's good. Anya bago tumingin sa akin at ngumiti. Bigla ako natigilan nang makita ko ang ngiti niya. Yun yata ang unang beses na nakita ko siyang ngumiti ng ganoon. Napaka-natural. Mas lumitaw ang kagwapuhan niya. O diba? Kaya don't judge the book by its cover. Even the most precious stones are covered in dirt. Sabi ko sa kanya pero hindi na siya nakinig dahil nakatuon ang atensyon niya sa kinakain niya. Napangiti na lang ako at napapailing habang pinagmamasdan siyang kumakain na parang bata. May patangu-tangu pa siya habang nilalasap ang ice cream. Ivan, tawag ko sa kanya. Wait, bahagi ako lumapit sa kanya at walang pagdadalawang isip na inabot ang mukha niya. May ice cream sa gilid ng bibig mo. Sabi ko sabay pahid ng hinlalaki ko sa gilid ng bibig niya. At awan ko rin kung anong pumasok sa isip ko at dinala ko ang daliri ko sa bibig ko at ipinakita ko sa kanya kung paano ko iyon isubo at dilaan. Thank you. Tugon niya bago iniiwas ang tingin sa akin. Parang ang init na dito. I think we should get inside the car. Anya at mabilis na tumayo. Pero bago siya makalayo sa akin ay nakita ko pa kung paano mamula ang kanyang tenga. Maging ako ay namula din sa iya dahil napagtanto ko kung ano ang ginawa ko. Bumuga ako ng hangin bago ako tahimik na sumunod sa kanya. At pagkapasok namin sa kotse ay ramdam ko ang awkwardness sa pagitan namin dalawa. Hindi namin magawang makatingin sa isa't isa. Saan mo na gustong pumunta? Tanong niya sa akin sabay buhay na makina ng sasakyan. Kahit saan. Sagot ko na lang dahil wala din ako maisip na lugar. Okay. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa pagitan namin dalawa kaya agad ako nag-isip ng pwede namin mapag-usapan at doon ko naalalang may gusto pala akong sabihin sa kanya at hingi na pabor. Ivan, tawag ko sa kanya at tinintay ko siyang tumingin sa akin. Nang gawin niya iyon ay nagpatuloy na ako. Pwede ba akong umuwi sa amin? You know that's too risky. Mabilis niyang sabi habang nasa daan lang ang tingin. Pwede mo naman sigurong gawa ng paraan, di ba? Pwede natin idahilan sa lolo mo na may pupuntahan tayong lugar. Sagot ko. Gusto ko na kasing umuwi. Miss na miss ko ng pamilya ko. Kahit isang araw lang. Pagpupumilit ko. Tayo? Anya, bago tumingin sa akin. You'll take me with you? Anya at baka sa boses niya ang pagtutol. Hindi. Ako lang ang uuwi. Tulungan mo lang ako maghanap ng palusot. In exchange, pagbibigyan kita sa kahit na anong gusto mo ipagawa sa akin.
Aloko sa kanya. Desperada na ako. Kahit ano? Pagkaklaro niya. At nang tumango ako ay sumilay ang mapaglarong ngisi sa mga labi niya. Okay, I'll think of a way. Just promise me you'll keep your word. Promise, kahit ano pa yan. Tumango lang siya at ngumisi. Deal. Hindi ko alam kung ano nasa isip niya, pero wala na akong pakialam. Gustong-gusto ko na umuwi at makasama ang pamilya ko, kaya kahit ano pa man ang hingin niyang kapalit, ay ibibigay ko. Tuparin lang niya ang kahilingan ko. Walang pagsidlan ang sayang nararamdaman ko nang sabihin sa akin ni Mr. Mondejo na pwede na ako umuwi sa amin. Siya lang naman ang iniisip ko. Ayokong mahalataan niya na masyado na akong nagiging kampante sa mga ginagawa ko dahil baka maisip niya na hindi na ako natatakot na mahuli kami ng lolo niya. Yun ang iniiwasan ko mangyari dahil baka mabuking niya kami ni Lolo Henry at magkagulo pa.